Sa 5:00 ng umaga, si Carlos, isang pasyente ko na 72 taong gulang, ay nagising na pakiramdam ay maganda, tulad ng anumang ibang araw. Sa 9:00 ng umaga, ang kanyang pamilya ay tumawag ng ambulansya sa sobrang gulat. Bilang ang kardiologo na nag-asikaso sa kanya sa emergency, at pagkatapos maalis ang lahat ng halatang dahilan, natuklasan ko ang isang nakakagulat na bagay. Ang sanhi ng kanyang cardiac collapse ay hindi ang kanyang dieta, ni pagkakamali sa gamot, ni nakatagong sakit. Ito ay isang maliit na pagkakamali na 30 segundo lamang na ginawa niya pagkagising mula sa kama. Isang pagkakamali na paulit-ulit kong nakikita sa kwento ng aking mga pasyente, at sa kasamaang palad ay nagiging mapanganib at karaniwang pattern na sa mga taong higit sa extra taong gulang. Ngayon ay ibubunyag ko sa iyo kung ano ang pagkakamaling iyon para hindi ito mangyari sa iyo o sa sinumang mahal mo. Ang tinatawag nating zone ng panganib sa umaga. Kamusta? Ako si Dr. Fernando Santos, siruhano ng puso na may higit 15 taong karanasan sa pag-aayos ng mga puso. Sa buong karera ko ay hinawakan ko sa aking mga kamay ang organ na nagbibigay buhay sa atin. Nakita ko ang pinsala ng malapitan at natutunan ko na ang pinakamalakas na pag-iwas ay hindi laging nasa bote ng gamot o sa operating room. Madalas ito ay nakatago sa ating pinakasimpleng gawi. Milyon-milyong matatanda at marahil ikaw din ay nagsisimula bawat araw sa pagpasok sa tinatawag naming zone ng panganib sa umaga ng hindi alam. At hindi ito basta pagpapahayag. Malinaw ang mga istatistika. Iba't ibang pag-aaral ang nagpatunay na ang panganib ng malubhang cardiac event ay mas mataas ng malaki sa unang mga oras ng umaga, na may pagtaas na maaaring umabot sa 40% kumpara sa ibang oras ng araw. Ang National Heart, Lung, and Blood Institute ng US o NHLBI ay nagpapatunay na karamihan sa mga atake sa puso at cardiac arrest ay nangyayari sa eksaktong tagal ng panahong ito. Pero bakit? Ano ang nagiging dahilan na ang pagsikat ng araw ay naging minahan para sa ating cardiovascular system? Ang sagot ay nasa isang perpektong physiological storm na nagaganap sa ating katawan pagkagising natin. Sa pagkagising, ang ating katawan ay hindi basta nag-o-on tulad ng bombilya, kundi nagsisimula ng komplikadong proseso, tulad ng makina na malamig buong gabi. Una, ang ating internal biological clock, ang circadian rhythm, ay nag-uumpisa. Ang oras na ito ay nag-uutos ng paglabas ng cocktail ng mga hormone para ihanda tayo sa araw. Ang pangunahin ay ang cortisol, na madalas tinatawag na stress hormone. Pagkagising pa lang, tumataas ng husto ang antas nito. Bagamat kailangan ang cortisol para sa enerhiya, direktang nagbibigay ito ng utos sa puso, bilisan at kontrahin ang mga daluyan ng dugo. Ito ay nagdudulot ng natural na pagtaas ng presyo ng dugo at tibok ng puso. Pangalawa, nagbabago ang autonomic nervous system. Sa gabi, nangingibabaw ang parasympathetic system, ang mode ng pahinga at digestion. Pagkagising, bigla ang lumipat sa sympathetic system, ang fight or flight, para itong pagtapak ng todo sa accelerator. Naglalabas ito ng adrenaline, na lalong nagpapalakas sa pagtaas ng presyon at tibok, na nangangailangan ng higit na oxygen sa puso, na bagong nag-iinit pa. At pangatlo, isang factor na halos lahat ay hindi pinapansin: dehydration. Pagkatapos ng 7 o 8 oras na walang iniinom, nagigising ang katawan na bahagyang dehydrated. May direktang mapanganib na epekto ito: hemoconcentration. Isipin mo na ang dugo mo, na normal na dumadaloy tulad ng tubig, ay nagiging medyo makapal, parang honey. Ang pagtaas ng viscosity na ito ay pinipilit ang puso na magbomba ng mas malakas para ma-circulate ito. Dagdag pa, ang mas makapal na dugo ay mas madaling magbuo ng clots. Kaya bawat umaga ng walang pagbubukod, nahaharap ang iyong puso sa triple challenge na ito. Sa isang batang at flexible na puso, walang problema ito. Pero sa pusong may 60, 70 o 80 taon nang nagtatrabaho na, may mga arterya na nawala ng elasticity. Ang zona ng panganib sa umaga ay isang delikadong lugar. At sa mismong sandaling ito, ng pinakamataas na vulnerability ay milyon-milyong tao ang gumagawa ng hindi alam ng isang pagkakamali na maaaring itulak ang kanilang cardiovascular system lampas sa limitasyon. Isang gawin na ngayon ay ibubunyag at itatama natin magpakailanman. Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang o kilala mo ang isang ganoon, itigil mo muna ang ginagawa mo at makinig. Dahil ang impormasyong ito ay maaaring literal na makapagligtas ng buhay. Ang cold shock sa banyo. Ang gawin na tinutukoy ko, ang pagkakamali na nakita ko sa kwento ni Carlos, ay hindi ang pag-inom ng kape o paglaktaw ng almusal.
Ito ay isang bagay na marami ang itinuturing na malusog. Tinutukoy ko ang lalong sikat na kaugalian ng pagligo ng malamig o sobrang malamig na tubig pagkagising pa lang. Maraming wellness gurus ang nagsusulong nito para i-activate ang katawan at sa mga batang may elastic na arterya, kaya ito ng katawan. Pero sa matandang may mas kaunting kakayahang mag-adjust ang cardiovascular system, ang gawaing ito ay maaaring sobrang mapanganib. Hayaan mo akong ikwento ang kwento ni Roberto. Siya ay 68 taong gulang, araw-araw naglalakad. Halos perpekto ang kanyang check-ups. Ang kanyang lihim sa umaga ay isang 2 minutong malamig na shower para magising ng todo. Isang umaga, habang tumutulo ang tubig sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang kakaibang pag-flutter sa puso, matinding pagkahilo at bumagsak siya. Hindi ito klasikong atake sa puso, ito ay ventricular arrhythmia, isang electrical storm sa kanyang puso na humantong sa cardiac arrest. Salamat sa mabilis na aksyon ng kanyang asawa na iligtas natin siya. Sa ospital nakita natin na walang malaking bara ang kanyang puso. Ang dahilan ay ang shock. Ano ang nangyayari sa katawan ng matanda sa biglaang malamig na tubig? Nangyayari ang tinatawag na massive peripheral vasoconstriction. Ang katawan, sa pagsisikap na panatilihin ang init, iniisip ang lamig bilang pag-atake at biglaang isinasara ang libu-libong maliliit na daluyan ng dugo sa balat at extremities para itong pagsara ng libu-libong maliliit na gate ng sabay-sabay. Ngayon isipin mo na ang puso mo ay bomba at ang mga arterya ay tubo. Kung bigla mong isara ang libu-libong pinakamaliit na tubo, ano ang mangyayari sa presyon sa pangunahing circuit? Tumataas ng husto. Ang ilang pag-aaral ay nagpakita na ang cold shock ay maaaring magtaas ng systolic blood pressure ng 20 hanggang 30 mmHg sa ilang segundo. Para sa may mataas na presyon na, mas mapanganib pa ang spike na ito. Para sa pusong gumagana ng dekada at may mas matigas na arterya dahil sa edad, ang natural na proseso na tinatawag na arteriosclerosis, ang biglaang pagtaas ng presyon ay parang pagpapasok ng hangin sa lumang at tuyong lobo ng masyadong mabilis. Mataas ang panganib na masira ito. Sa katawan, maaari itong mga hulugan ng pagkalagot ng cholesterol plaque sa coronary artery na nagdudulot ng atake sa puso o pagkalagot ng daluyan sa utak na nagdudulot ng stroke at hindi doon nagtatapos ang panganib. Ang brutal na pagtaas ng resistance na kailangang lampasan ng puso ay nagdudulot ng extreme stress. Para malampasan ito, tumitibok ng mas malakas at mas mabilis ang puso na nagpapataas ng demand ng oxygen. Kung mayroon ng coronary disease kahit mild na walang sintomas, maaaring hindi makapagbigay ng extra oxygen ang mga arterya. Ang kakulangan ng oxygen na ito ay maaaring magdesestabilisa ng electrical system ng puso. At dito pumapasok ang mga nakamamatay na arrhythmia. Ang pinakamapanganib ay ang ventricular fibrillation, VF. Sa VF, tumigil ang puso sa coordinated pumping at nanginginig lang ng walang kontrol. Walang dugong napupunta sa utak o sa iba pang bahagi ng katawan. Iyon ay cardiac arrest. Kung hindi mababaligtad sa loob ng ilang minuto gamit ang defibrillator, nakamamatay ito. Ang cold shock, lalo na sa matandang may vulnerable na puso, ay maaaring maging direktang trigger ng chain reaction na ito. Ito ang tulak na hindi na kayang tiisin ng isang system na nasa limit na dahil sa zone ng panganib sa umaga. Hindi ito theoretical risk, ito ay clinical reality na nakikita natin sa emergency. Ang silent accomplice, ang umagang dehydration, pero ang cold shower ay bihirang kumilos mag-isa. Halos palaging may kasama itong accomplice, isang factor na naghahanda ng lupa para sa disaster. At ito ay napakakaraniwan na 99% ng tao ay hindi ito naiisip. Tinutukoy ko ang umagang dehydration at ang pagkakamali na hindi uminom ng tubig bilang unang bagay pagkagising. Tulad ng sinabi ko, pagkatapos matulog, natural na dehydrated ang katawan mo. Nagdaan ka ng maraming oras na walang iniinom, pero patuloy kang nawawalan ng likido sa paghinga at pawis. Ito ay nagdudulot ng hemoconcentration. Ang dugo mo ay nagiging mas makapal at viscous. Isipin muli ang bomba. Ang pagpilit sa puso na magbomba ng makapal na dugo ay parang paghingi sa water pump na magbomba ng honey. Nangangailangan ito ng napakalaking pagsisikap. Ang puso ay kailangang magtrabaho ng overtime para lang mapanatili ang circulation na nagpapataas ng sarili nitong oxygen consumption at presyon sa system kahit bago ka mag-expose sa cold shock. At ang viscosity ng dugo ay may isa pang panganib. Pinapataas nito ang risk ng thrombosis. Ibig sabihin,
Pagbuo ng clots. Ang mga platelet at red blood cells ay mas magkadikit at mas madaling magkadikit at magbuo ng thrombus. Ngayon ay ikabit mo ang mga ito. Nagising ka sa zone ng panganib sa umaga. Peak ng cortisol, sympathetic system sa full. Ang dugo mo ay mas makapal na dahil sa dehydration at pagkatapos ay pumasok ka sa cold shower. Ang biglaang vasoconstriction ay nagpapataas ng presyon at ang wave ng presyon na iyon ay maaaring magpalabas ng piraso ng plaque sa arterya. Sa normal na dugo marahil walang mangyayari, pero sa makapal at malagkit na dugo, nag-aambon ang mga platelet para ayusin ang sugat na nagbuo ng clot na lumalaki hanggang tuluyang barado ang arterya. Iyon ay acute myocardial infarction. Ang unang galaw sa umaga ay hindi dapat ang paglagay ng kape, dapat ay i-replenish ang likidong nawala sa katawan mo. Isang simpleng baso ng tubig sa room temperature ay maaaring simulan ang pagbaligtad ng hemoconcentration. Ginagawa nitong mas fluid ang dugo mo at inaalis ang malaking pasanin sa puso mo. Ang pag-ignore sa hakbang na ito ay iiwan ang iyong puso na walang depensa laban sa mga hamon ng umaga. Ang gravity trap, ang biglaang pagbangon mula sa kama. Naiwasan mo na ang cold shock at uminom ka ng tubig, pero may isa pang bitag, marahil ang pinakakaraniwan sa lahat at responsable sa maraming pagkahulog at takot, ang biglaang pagtayo mula sa kama. Ang gawaing ito, na para sa bata ay walang halaga, sa taong higit sa 25 taong gulang, ay maaaring magdulot ng mapanganib na phenomenon na tinatawag na orthostatic hypotension. Kapag nakahiga ka, ang dugo ay namamahagi sa buong katawan. Pagkatayo mo, bigla ang hinila ng gravity ang dugo pababa na nag-a-accumulate ng hanggang 1 litro ng dugo sa mga ugat ng binti at tiyan. Ibig sabihin, agad na mas kaunting dugo ang pumupunta sa puso para ipump sa utak. Sa batang tao, agad na nadedetect ito ng pressure sensors na tinatawag na baroreceptors at nagpapadala ng alarm signal sa utak. Iniutos ng utak sa puso na tumibok ng mas mabilis at kontrahin ang mga daluyan para i-compensate. Hindi mo man lang napapansin. Gayunpaman, sa pagtanda, nagiging mas mabagal ang system na ito. Nawawala ng sensitivity ang baroreceptors. Nahihirapan ang puso na mag-accelerate. Ang resulta ay sa ilang crucial na segundo, bumabagsak ang blood pressure at hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang utak. Ang sintomas ay pagkahilo, malabong paningin o pagkakita ng bituin. At sa pinakamasama, pagkawala ng malay, syncope na nagdudulot ng pagkahulog. Ang mga pagkahulog ay pangunahing sanhi ng malubhang pinsala at hospitalization sa matatanda at marami rito ay dahil dito. At ang koneksyon sa cardiac arrest. Una, ang pagkahulog mismo ay maaaring catastrophic. Isang hampas sa ulo o hip fracture ay maaaring humantong sa prolonged immobilization na malaki ang nagpapataas ng risk ng clots at pneumonia, parehong maaaring nakamamatay. Pangalawa, ang response ng katawan sa pagbagsak ng presyon. Kahit late, maaring mapanganib. Para i-correct ito, sa wakas ay nag-a-activate ng todo ang nervous system na nagdudulot ng reflex tachycardia, mabilis at madalas violent na tibok sa pusong nasa stress na ng umaga, cortisol, dehydration. Ang mabilis na tibok na ito ay maaaring maging ang huling patak na magpapuno sa baso na nagpapataas ng oxygen demand at muling binubuksan ang pinto sa ischemia at mapanganib na arrhythmia. Ang simpleng paglipat mula nakahiga, patayo ng walang transition, ay pangatlong hampas na nadadagdag sa iba, na lumilikha ng maximum risk scenario sa unang minuto ng araw. Ang nakatagong factor sa iyong medicine cabinet. At ngayon ay pag-uusapan natin ang isang factor na madalas napapansin. At kung sasabihin ko sa iyo na ang isang tableta na inireseta ng doktor mo para protektahan ang iyong puso ay maaaring hindi alam na nakikilahok sa umagang storm na ito. Tinutukoy ko ang ilan sa pinakakaraniwang gamot para sa high blood pressure, ang diuretics. Mga gamot tulad ng furosemide o hydrochlorothiazide ay lubos na epektibo dahil tinutulungan nilang alisin ang sobrang asin at tubig, pero may key side effect na minsan napapansin. Nagdudulot din sila ng pag-alis ng vital minerals, at ang pinakamahalaga para sa puso ay ang magnesium. Hayaan mo akong ipakilala si Rosa, isang pasyenteng 75 taong gulang na ginagamot sa hypertension sa loob ng 10 taon. Dumating siya sa aking konsultasyon na nagrereklamo ng palpitations at nocturnal cramps na iniuugnay ng kanyang doktor sa edad. Ang kanyang electrocardiogram ay nagpapakita ng subtle pero alarming para sa trained eye. Maliit na changes na nagpapahiwatig ng electrical instability.
Humingi ako ng specific blood test para sukatin ang magnesium levels niya. Ang resulta ay revealing, may malaking deficiency siya. Ang kanyang diuretic ay nagpapababa ng pinakamahalagang mineral para sa ritmo ng kanyang puso. Bakit napakahalaga ng magnesium? Dahil ito ang tagapagbantay ng cardiac rhythm. Gumaganap ito bilang natural stabilizer ng heart cells. Pinapanatili nito ang electrical balance sa pamamagitan ng pagkontrol sa flow ng iba pang electrolytes tulad ng potassium at calcium na gumagawa ng electrical impulses. Kapag kulang ang magnesium, nagiging hyper-excitable ang heart cells, tulad ng cable na nasira ang insulation, madaling mag-short circuit. Ito ay malaking pagtaas ng risk ng arrhythmia, mula extrasystoles hanggang sa feared ventricular fibrillation. Sa katunayan, ang magnesium deficiency ay documented cause ng sudden cardiac death. Ngayon tingnan mo ang buong senaryo, ang base. Isang matandang umiinom ng diuretic sa loob ng maraming taon at nag-develop ng magnesium deficiency nang hindi alam, ang kanyang puso ay mas electrically unstable na. Ang pagkagising, ang cortisol at adrenaline ay tumataas na nag-e-excite sa puso. Ang dehydration. Ang dugo ay mas makapal, pinipilit ang puso na magtrabaho ng higit. Ang pagkakamali ng biglaang pagtayo at hypotension, na sinusundan ng tachycardia, at pumasok sa cold shower, pressure peak at oxygen demand sa pusong may sapat na magnesium. Marahil kaya niya ito, pero sa electrically unstable na puso, ang combination ng mga factor na ito ay maaaring maging perfect trigger para sa chaos, ventricular fibrillation. Ang problema ay hindi ang diuretic mismo, kundi ang kakulangan ng follow-up. Kung umiinom ka ng diuretic at may cramps, spasms o palpitations, huwag mong balewalain. Kausapin ang iyong doktor. Tanungin kung magandang ideya na sukatin ang magnesium levels mo. Ito ay simpleng test na maaaring makakita ng hidden risk factor sa iyong medicine cabinet. Na-unmask na natin ang mga riders of the morning apocalypse para sa puso. Ang cold shock ng shower, ang dehydration na nagpapakapal ng dugo, ang gravity trap sa pagbangon at ang posibleng magnesium deficiency mula sa gamot. Bawat isa ay mapanganib ng mag-isa. Sama-sama sila ang recipe para sa catastrophe. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang impormasyong ito, humihingi ako na mag-pause ka at mag-subscribe sa channel. I-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang iba pang payo na batay sa science at clinical experience. Ang iyong subscription ay tumutulong sa akin na magpatuloy sa paglikha ng content na maaring makapagligtas ng buhay. Ngayon, ang magandang balita. May solusyon at ito ay sobrang simple. Hindi ito nangangailangan ng mahal na technology o exotic na gamot. Kailangan lang ng pagbabago sa gawe, isang bagong routine na 5 minuto lamang. Ang solusyon, ang iyong bagong 5-minute morning ritual. Ang susi para mabuhay sa zone ng panganib sa umaga ay hindi ang tapang, kundi ang respeto. Respeto sa transisyon na kailangan ng iyong katawan. Kaya idinisenyo ko ang tinatawag kong 5-minute morning ritual. 5 simpleng hakbang, 1 minuto bawat isa, na magbabago kung paano haharapin ng iyong puso ang araw. Minuto 1, conscious awakening. Pag tumunog ang alarm, huwag kang gumalaw. Manatili kang nakahiga. Ang unang tukso ay tumalon mula sa kama, pero mula ngayon ay lalabanan mo ito. Sa halip, kumuha ng 5 malalim at mabagal na paghinga. Huminga sa ilong habang binibilang hanggang 4 at huminga palabas ng dahan-dahan sa bibig habang binibilang hanggang 6. Ang simpleng gawaing ito ay tumutulong na pakikalmahan ang fight or flight response at nagbibigay ng signal sa katawan mo na walang emergency. Ito ay isang malambot na magandang umaga sa iyong cardiovascular system. Minuto 2, essential hydration. Bago matulog, mag-iwan ng baso ng tubig sa room temperature sa tabi ng kama mo. Ngayon, sa iyong pangalawang minuto, dahan-dahang umupo sa gilid ng kama na nakapatong ang paa sa sahig at inumin ang basong tubig na iyon, hindi malamig ni mainit, room temperature. Ito ay walang duda ang pinakamahalagang hakbang. Ang tubig na ito ay nagsisimulang mag-rehydrate ng katawan mo, ginagawa itong mas fluid ang dugo mo at pinapadali ang trabaho ng iyong puso. Literal mong binabawasan ang panganib. Minuto 3, acclimatization sa gravity. Ngayon na nakaupo ka sa gilid ng kama, manatili ka ron. Huwag kang tumayo pa. Ang minutong ito ay crucial para maiwasan ang orthostatic hypotension. Binibigyan nito ng oras ang iyong katawan na mag-adjust sa vertical posture at siguraduhin na patuloy ang blood flow sa utak. Habang nakaupo ka, maaari mong dahan-dahang iikot ang mga bukong-bukong sa bilog.
Ito ay nag-a-activate ng muscle pump sa iyong calves na tumutulong na itulak ang dugo pabalik sa puso. Minuto 4, gentle muscle activation. Habang nakaupo pa rin, gamitin ang minutong ito para gisingin ang mga muscles mo sa soft stretches. Dahan-dahang iikot ang leeg mula kaliwa pa kanan. Itaas ang balikat patungo sa tainga at pakawalan. I-stretch ang mga braso pataas sa ulo. Dahan-dahang yumuko pasulong. Ang mga movement na ito ay nagpapabuti ng circulation, nagpapadala ng oxygenated blood sa muscles, at naghahanda ng katawan mo para sa galaw. Minuto 5, transition walk. Sa wakas, sa ika-5 minuto, tumayo ka, dahan-dahan. Pag nakatayo na, manatili sandali para siguraduhin na hindi ka nahihilo. Pagkatapos, dahan-dahang maglakad patungo sa banyo o kusina. Huwag tumakbo. Nailipat mo na ang sarili mula pahinga patungo sa galaw ng gradual at safe. Pasasalamat sa iyo ang iyong puso. Ang protocol para sa safe shower. Ngayon na natapos mo na ang ritual mo, pag-usapan natin ang shower. Ibig sabihin ba nito na hindi ka na makakaligo ng malamig magpakailanman? Siyempre hindi. Pero kailangan mong gawin ito ng matalino. Ang temperatura ang susi. Kalimutan ang extremes. Ang ideal na temperatura para magsimula ay lukewarm, mga 37 degree, katulad ng body temperature. Ito ay nag-iwas sa anumang thermal shock. Ang maligamgam na tubig ay tumutulong na mag-relax ng muscles at gently dilate ang blood vessels. Kung gusto mo ng malamig, gawin ito ng gradual. Hindi ako laban sa benefits ng cold water, pero ang susi ay gradual exposure at hindi kailanman sa unprepared heart. Kung gusto mo ng touch ng cold water, gawin ito sa dulo ng iyong lukewarm shower. Bawasan ng paunti-unti ang temperatura, hindi bigla, at idirekta muna ang cold water sa paa at binte. Pagkatapos sa braso at sa wakas, kung okay ka, isang maikling pass sa torso. Huwag magsimula sa direct icy stream sa dibdib. Pakinggan ang iyong katawan. Kung sa anumang punto ay nakaramdam ka ng pagkahilo, sakit sa dibdib o palpitations, isara ang gripo. Umupo sa sahig ng banyo para hindi ka mahulog at humingi ng tulong kung kailangan. Huwag subukang tiisin. Para sa pasyenteng may kilalang heart disease, ang aking rekomendasyon ay malinaw. Iwasan ng buo ang cold showers. Ang potential risk ay higit pa sa anumang theoretical benefit. Ang kaligtasan ay laging priority. Lampas sa umaga, ang long-term protection. Ang pagwawasto ng morning habits ay unang hakbang, pero ang heart health ay marathon, hindi sprint. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa magnesium. Kung ikaw ay higit sa 60, may high blood pressure at umiinom ng diuretics, magkaroon ng explicit conversation sa doktor mo tungkol sa magnesium. Tanungin kung kailangan ng test. Ang tamang supplementation, laging under medical supervision, ay maaaring malaking tulong. Huwag mag-self-medicate. Subaybayan ang blood pressure mo. Kilalanin ang iyong numbers. Ang goal para sa karamihan sa 65 hanggang 79 taong gulang ay panatilihin ito sa ibaba ng 130/80 mmHg. Sukatin ito regular sa bahay. Hindi lang sa clinic, mag-reconcile sa morning exercise, pero tama ang ginawa. Ang video na ito ay hindi para itigil mo ang pagkilos. Sa kabaligtaran, kapag natapos mo na ang 5-minute ritual at gising at hydrated na ang katawan mo, ang morning physical activity ay sobrang beneficial. Ang mga pag-aaral ng European Society of Cardiology ay nagpakita na ang exercise sa umaga, lalo na sa pagitan ng 8 at 11 a.m., ay nauugnay sa pinakamababang risk ng heart disease at stroke. Ang brisk walking, gentle yoga o stationary bike ay magagandang option. Konklusyon, ang kwento ni Carlos, ang pasyenteng nag-collapse dahil sa turn-to-segundong pagkakamali, ay may happy ending. Ngayon ay iba na ang kanyang morning ritual. Kinukuha niya ang 10 minutong sagrado para igalang ang kanyang katawan. Pinapalitan niya ang mapanganib na gawi ng isang act of self-care na nagbigay sa kanya ng higit pang taon ng buhay. Ang pag-aalaga sa puso ay hindi tungkol sa heroic gestures, kundi sa intelligence ng iyong daily habits. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang aging body ay isang valuable instrument na kailangang tratuhin ng may pag-iingat, hindi karahasan. Ang transition mula tulog patungong gising ay isa sa pinakadelikadong sandali ng araw. Huwag mong maliitin. Huwag hintayin ang takot bago kumilos. Ang prevention ay ang pinakamalaking act of love na magagawa mo para sa sarili mo at sa mga nakapaligid sa iyo. At ngayon gusto kong mag-iwan ka ng comment. Sa totoo lang, ano ang unang gawin mo pagkagising? Ginagawa mo ba ang alinman sa mga pagkakamali na napag-usapan natin? Walang judgment, pagkakataon lang para matuto ng sama-sama.
At sa huli, may mahalagang hiling ako. I-share ang video na ito. Ipadala ito sa WhatsApp sa iyong mga magulang, lolo at lola, tiyo at tiya, sino mang higit sa 60 taong gulang na kilala mo. Isang simpleng click ay maaaring maging ang kaalaman na makakapigil sa trahedya. Maaari itong literal na makapagligtas ng buhay. Salamat sa iyong oras. Ingatan mo ang iyong puso.